itong isang nakalagay sa platito nyo, itong alleged human trafficking case ni Mike Defensor. Ano na bang status niyan? Dahil ang sabi niya, persecution daw eh. Well, ano po, just to be very clear about it. Actually, I'm looking at Friday, kung hindi po Lunes, may papile na po yung additional na kaso, no? Yung mga dapat pa pong managot. Una-una, yung pong kanyang may bahay at saka isang anak niya at yung mga kapartner dun sa Blue, sa Blue Hotel, may kaso na po. Actually, sumagot na po sila at kami naman may sagot din. Pero Friday or Monday po, ipafile namin yung human trafficking case din po against Mike Defensor because we are able to complete the matrix na lumalabas kasama po talaga siya. Pero non-bailable yan, di ba? Qualified, yung sa kanya po, non-bailable kasi uh-huh. qualified human trafficking po yung sa kanya. Uh-huh. Yung sa anak po niyang isa, dahil masasama yung isang anak niya, bailable naman po. Saka may iba pong mga personalities din na may include na hindi human trafficking, solicitation naman po ang makakaso po. So either Friday po yan, Sec, or sa Monday po. Tapos na po yung report. So yung report directly implicates Mike Defensor. The case build-up directly implicates him because he insists that he divested from it a long time ago. Well, tiningnan po namin yung mga papel na isinumiti nila at napatunayan po namin na mga peke po yung sinabit. Check po namin yung mga notary, wala po. So additional cases pa nga po silang papasok. Falsification yan. So yung SEC documents na sinubmit ay peke? Hindi po yung SEC dahil ang claim nila, they already assigned it to somebody else. Correct. So nag-submit po sila ng mga papel ng deed of assignment, lease contract. When we check it, non-existent po, hindi po siya talaga notarized. So parang ginawa lang po to come out with the defense doon sa nauna na pong nakapile na kaso sa asawa at anak niya. Pero yung SEC documents, sir, yung SEC documents na Totoo po naka-identify yun. si... Actually, yung SEC document po, totoo. Kaya nga po sila nasama dahil sila po mismo yung nakalagay ng mga incorporators po eh. Well, we will, once we file it sa Friday or sa Monday, we will come out with the matrix. Ipapakita po kung bakit siya nakasama talaga. Para hindi naman po sabihin ni Mike Defensor na pinupuliga lang siya, no po. Pero sir, that's certain to be the angle when you file it na dahil naglabas siya ng mga alleged bagmen ni Zaldico, ito yung hataw sa kanya. Well, he can always say that, but the evidence will prove na siya lang yung nagsasabi na pinupolitika, na siya talaga, human trafficker po talaga siya. And related to that, you said that may nasagap din kayong information that he was paying off the alleged bagmen. Was it 5 million? Yes, it's still ongoing po. Okay. Lumabas na po yung, pati nga po yung anak nun si Anselmo Tinidero, nag-testify na rin, sinabi talaga na ganun yung yun yung sinasabi nung father niya na he was promised by Mike Defensor ng 5 million. Ang punto nga po dito, hindi po siya kasi hindi po binigay eh. 350 lang yung nabigay. Ang problema nga po kasi nito, hindi pumunta si Mike Defensor. Pinadala po niya yung abogado niya, sino nga ba yung abogado? Yung maliit po na abogado niya, hindi ko matandaan po yung pangalan, pero pinadala niya at sinasabi, hindi pupunta dahil harassment. Hindi po harassment we are trying to find kung ano talaga yung participation. So yung po yung nangyari dito. Yes sir. Sir, doon sa 5 million na yun po, ano po yung violation doon kung sakali? Kasi Mike Defensor can always argue that tumutulong lamang siya doon sa mga dating sundalo. Actually, inamin niya na nagbigay siya. Kung ang testimonya po, isang kasinungalingan, ano po yun, Sir Benit, nag-i-influence ka dito testify falsely sa ibang tao po. So under the RPC, punishable po yan. And are you saying that all 18 of them were offered money? Or iilan pa lang? Or That is the claim of Anselmo. Kaya nga po pinatawag namin sila para liwanagin eh. Wala pong pinag-iba sa ibang mga investigasyon. Just like the investigation dito sa Ateneo, iniimbista lahat. Hindi dahil akusado kayo, kundi para magbigay linaw doon sa istoryang lumalabas na maaaring may pananagutan ang kung sino man po. So, ipa-file nyo yan sa DOJ, ha? DOJ, ano? Yung pong human trafficking, Opo. we will file it sa prosecutor din po ng Pasig. Yeah. Kasi ando doon na po yung unang kaso po.